lumapit kay Brother Darrell for details. 1,800 ho ang kada young people. And yes, medyo malaki kaya ho nagka-fundraising yung atin hong mga kabataan. At meron tayong ilang mga kapatiran na nagbigay ng tulong sa mga young people. So maraming salamat po at welcome po ang mga bagay po na yan. So muli ho, yung ating mga kapatiran. Marchistan, pakisabi, pasok na tayo para tayo ay makapagsimula. Marchistan, pakipasok na sila, pakipasok na para magsimula. Okay, dumako ho muna tayo sa ating mga pagbati. Una ho, gusto nating welcome ang ating mga panauhin na imbitahan ho nila Brother Roger Panuncia, si Kuya Alan Hemina, tama? Alan Hemina, and si Ate Reggie Dumanlao. Ayan, puri ng Panginoon. Welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Salamat po. Tagasapang palay po sila, no? Salamat po sa inyong presensya. Sana hindi ito yung unat huli, kundi unat simula ng atin hong pagsasama sa pagpuri ho sa Panginoon. Very much welcome po kayo. Binabati rin ho natin ng advance happy anniversary ang mag-asawang Brother Gerard and Marjorie Aquino sa March 26. Ayan, second year po ba? Second year? Ayan, year number 2 and many more years to come. Purihin po ang Panginoon. Okay, meron pa ho ba mag-birthday ngayong linggo o mag-anniversary ngayong linggo? Kailan? Kay sino? Si mama mo? Sister Maris, kailan? 28, March 28. Ayan, birthday ng pinakamagandang babae sa buhay ni Brother Jerome, Sister Maris. Advance happy birthday po sa March 28. Meron pa ho ba? So, inote nyo lang sa kalendaryo kung saan tayo pupunta, no? Biro lang. Meron ho ba? Baka ma-pressure. Wala na. Advance happy anniversary, advance happy birthday ho sa ating mga kapatid. Dako ho tayo sa atin hong mga announcements. As we have said kanina, in passing sa ating Sunday School lesson, next Sunday, tinatawag na Linggo ng Pagkabuhay, it's a Resurrection Sunday. Magkakaroon ho tayo ng special evangelistic service. At ito ho ay magkakaroon din tayong tanghalian dito sa church. So pag-imbita ho natin. At napakagandang time ito na ang mga tao talaga ay makarating sa church, makapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. At yes, ginagawa natin, inaalaala natin every Sunday. Amen? Every first day of the week, kaya tayo nagtitipon. Pero in a very special way, ang karamihan sa mundo ay inaalaala ang isa sa napakahalagang katotohanan ng ating pananampalataya, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil hiwalay doon ay walang kabuluhan ng ating pananampalataya at wala tayong kaligtasan. Pero dahil yun ay tunay na nangyari, ay totoo ang ating pananampalataya at merong lubos na kaligtasan. So muli mga kapatid, try lang natin. Mga kaibigan natin, I'm encouraged sa ating mga kapatiran, yung mga kaklase nila nung high school, nung college, they try to communicate, to invite them over to church. Kung ang problema ay pamasahe, wag lang siguro kung manggagaling sila ng ibang bansa. Pag-usapan natin yung pamasahe kung paano sila makakarating dito. Pero nawa ay makasama ho natin sila. And I would like to encourage ang ating mga kapatiran, if you can, i-share nyo ho yung ating mga live stream. Pwede sila makapanood ng ating mga gawain. And then also, as we have said, malapit na po ang camp. Oh, by the way, salamat po sa mga nag-pray, sa ating mga young people. Meron hong ilan sa kanila. Ilan ba kayo lahat kahapon, Brother Darrell? 10. 10 sila na bumalik sa second chance. Ang mga gustong magbigay ng pangalawang pagkakataon sa Pag-ibig Conference. Ayan, dumalo sila sa San Jose, San Mateo Baptist Church sa Pag-ibig Conference, Part 2 or Second Chance. At nawa, lalo silang na in love, una sa Panginoon. Salamat sa Diyos sa mga nag-pray at safe din silang nakarating ho, nakabalik. And pag-pray ho natin, ang ngayon naman ho talagang malapitan na ang camp. So we have said 15 days to go. Pag-pray ho natin yan at gamitin pagpalain ng Diyos. And muli, kung meron ho sa inyo mga kapatid na tutulong, gustong tumulong sa camp, isa man o dalawa o doon sa buong araw, mga araw na yon, April 8, 9, 10, kailangan ho namin kayo mag-register para maisama ho namin kayo sa pagkain. Sapagkat syempre kakain naman kayo. Kung sabi nyo, Brother Paul, hindi ko kailangan yan. Kahit magbabaon na lang kami,
okay lang din ho yun. Please let us know para ho mapaghandaan ho natin. And then kung meron mga trabaho na talagang pwedeng itoka ho sa inyo, ay magawa ho yan sa lalong madaling panahon. Please talk to me or to Brother Daryl or register ho, lalo na doon sa ating mga sign-up sheets para ho sa mga tutulong sa atin hong camp this coming April 8, 9, and 10. Ang tema ng camp is Biblical Manhood and Womanhood dahil talagang grabe ang pagragasa ng homosexuality sa atin hong bayan. Though hindi pinapasa at nililegalize ang same-sex marriage, ay ang bawat mga bayan ay nagpapasa ng kanilang mga ordinansa patungkol sa bagay ho na ito, as we have seen dun sa pag-aaral last Sunday. Manawa ay pagpalain ng Diyos ang ating mga programa. As we have said also, April and then pagdating ng May, puno ang ating schedule. Mayroon tayong church outing. Please wait for further announcements sa ating hong mga ating church outing sa May 1 and then also yung ating hong Mother's Day and anniversary sa May 26. Nawa ho ay ipag-imbita ho natin, ipanalangin natin at tayo magsama-sama at magtulong-tulong sa mga gawain po na ito. That's it for our announcements and reminders. Dadako ho tayo sa ating hong paghahanda sa pagsamba. Kakaroon tayo ng ilang sandali ng tahimik at personal na pananalangin. Hingin natin ng tulong, gabay, pagsiyasat ng Panginoon sa atin. And I would like to encourage everyone, yung ating pinag-aralan sa Sunday School ay ating balikan, pagbulayan upang tayo at maging tulong sa paghahanda sa pagsamba sa Panginoon. Manalangin po tayo. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan, banal at maluwalhati, aming pinupuri ka. Karapat-dapat kang tumanggap ng lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba. Tunay o Diyos, Ikaw ang nagbigay sa amin ng lahat ng aming mga pangangailangan at Lord, madalas higit pa sa aming mga kailangan. Ikaw ang nagsusustento ng aming mga buhay at Ikaw ang dahilan kung bakit ang lahat ng iyong mga nilikha ay patuloy na umiiral. Purihin ka, O Diyos, at lalo't higit salamat, O Diyos, sa katotohanan na Ikaw na Diyos na banal ay nagmahal sa amin ng mga makasalanan, na binigay mo ang iyong bugtong na anak upang magbayad ng mga kasalanan, upang ang sinumang sa Kanya ay sumasampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O Panginoon, salamat sa dakilang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At ngayong linggo ito, Panginoon, nakasanayan ng marami sa mundong ito na alalahanin ang katotohanan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. O Diyos, nawa lalo itong maging espesyal sa amin, lalo na sa aming mga tunay na Kristiyano. Sa amin, O Diyos, sa tunay na nakabahagi ng kaligtasan na ginawa niya. Nawa lalo itong magpalalim ng aming pagsamba, lalo itong magpatingkad, Panginoon, ng aming kagalakan at kapunuan sa iyo. Lalo magtulak ito sa amin sa kabanalan ng buhay at paglilingkod. Ama, sa lahat ng aming gagawin, tulungan mo nawa kami. As we have studied kanina sa Sunday School, ikaw ay namumuhi sa ipokritong pagsamba. Ayaw mo ng panlabas na pagsamba lamang. At paalala mo sa amin, O Diyos, na bawat sandali ay tanglaw mo ang aming mga puso. Tulungan mo nawa kami, Panginoon. Palalahanan mo nawa kami, Panginoon. Tulungan mo kaming maging mapagbantay sa aming mga sarili. Sa lahat ng aming gagawin, sa pag-aawitan, pananalangin, pagkakaloob, at maging sa pangangaral ng iyong salita, tunay nga, O Diyos, maialay namin ito bilang mabangong samyo na paghahandog sa iyo. O Lord, maialay namin ang aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod sa iyong harapan na siyang katampatan naming pagsamba. Panginoon, patawad po sa aming mga pagkakasala laban sa iyo. Hindi lamang sa mga kasalanan ng nagawa, O Diyos, kundi maging sa mga salita na lumabas sa aming bibig na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan.
maging sa mga kaisipan at pagnanasa na ayaw at taliwas sa iyong kabanalan, Panginoon. Tawarin mo po kami. Ang tanging pag-asa namin, O Diyos, ay ang aming Panginoong Hesus, ang kanyang dugo na natigis sa krus. Sa pamamagitan niya ay merong kapatawaran ng aming mga kasalanan. At Panginoon, bigyan mo kami ng lalo pang pagkamuhi sa kasalanan at patuloy na pagpatay sa mga kasalanan na katahan pa sa amin. Pagpalain, ingatan at gamitin mo po, Panginoon, ang gawain na ito. At sa lahat ng ito, ikaw ang maitaas. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Gusto po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mawit sa Panginoon. Awitin po natin, tanging ang dugo ni Kristo. May makalilinis ba sa kahulian ng puso ko at huhugas sa sala ang iyang dugo ni Kristo. Balong ng pag-asa, panlinis sa puso ko, panghugas sa sala ang iyang dugo ni Kristo. Kung patawad ang nais, magpasakop ka kay Kristo. Puso mo ay lilinis tanging sa dugo ni Kristo. Balong ng pag-asa, panlinis sa puso ko, panghugas sa sala ang iyang dugo ni Kristo. Tayo'y may katubusan dahil sa dugo ni Kristo. Ang ating kabanalan tanging sa dugo ni Kristo. Balong ng pag-asa, panlinis sa puso ko, panghugas sa sala ang iyang dugo ni Kristo. Siya ang ating pag-asa at kapayapang tunay. Lapit na't manalig ka sa dugo ni Kristo lamang. Balong ng pag-asa, panlinis sa puso ko, panghugas sa sala ang iyang dugo ni Kristo. Tayo po'y manatiling nakatayo para po sa ating pagkakaloob. Maganda pong umaga. Para po sa ating pagkakaloob, ating pong basahin yung ating mga talatang basihan sa ating pagkakaloob mula sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 9, talata 6 hanggang 8. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. At ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa pinasya ng kanyang puso, hindi nangihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo na masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang Diyos na may hawak ng langit at ng lupa.
Ikaw ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay na meron sa mundong ito at lahat ng nangyayari sa mundong ito, Panginoon, ay hindi lingid sa iyo. O Diyos, kami po'y lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, na kami po'y merong buhay sa araw-araw. Hindi kami karapat-dapat sa bawat hangin na aming inihinga at hinihinga, Panginoon. Ngunit ang lahat ng ito'y biyaya mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat dahil sa araw-araw na kalakasan na ipinapahiram mo sa amin. Salamat, O Diyos, sa trabaho na meron kami sa hanap buhay at sa anumang mga kaparaanan na ibinibigay mo sa amin upang maiprovide ang aming pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. Lord, salamat dahil alam po namin na yung buhay namin araw-araw ay nakasalalay sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kalusugan na alam namin na ikaw ang siyang may hawak sa aming mga katawan, sa aming kalusugan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pag-iingat mo sa amin sa araw-araw. Tigit sa lahat, O Diyos, kami po'y nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa iyong dakilang biyaya na amin pong naranasan magmula nang kami makakilala sa iyo at manampalataya sa iyo, Panginoon. O Diyos, salamat dahil alam po namin na bagamat hindi po kami karapat-dapat sa biyayang ito, kami inibig mo, Panginoon, at ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak, ang Panginoong Jesucristo, upang mamatay doon sa krus at magbayad ng aming mga kasalanan na kailanman hindi po namin kayang bayaran. Salamat, Panginoon, dahil yung nararapat na parusa na para sa amin ay isinalo ng Panginoong Jesucristo at siyang naging kabayaran para sa aming mga kasalanan. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat dahil sa katuwiran ng aming Panginoong Jesucristo na kami man sa aming mga sarili ay hindi namin maaabot ang katuwiran na ito. Hindi namin kailanman perpektong magaganap ang kautusan mo. Pero salamat dahil ang Panginoong Jesucristo ang siyang gumawa ng lahat ng bagay na ito, Panginoon. At ang perpekto niyang katuwiran ay binihis sa aming mga mananampalataya. O Lord, tunay nga na napakadakila ng biyaya mo sa amin, Panginoon. At hayaan mo kami, O Lord, bagamat alam po namin na hindi sasapat ang lahat ng mga salapi na aming ibibigay para tanawin ang lahat ng mga biyaya mo sa amin, Panginoon. Pero hayaan mo po kami na ipagkaloob ang mga handog namin ng merong pasasalamat sa iyo, Panginoon. Siyasatin mong patuloy ang aming mga puso. Nawa nga ay magbigay po kami, magkaloob kami ng merong tunay na kagalakan sa aming mga puso, Panginoon. Bigay namin ito para makapagbigay kami ng kalwalatian sa iyo, Diyos. Nawa, gamitin mo ang lahat ng mga salapi na malilikom po namin para sa lalo pang ikalalaganap ng iyong ebanghelyo, lalo pang ikasusulong ng iyong kaharian at sa mga pangangailangan ng iglesyang ito, Panginoon. Maluwalhati ka, mapapurihan ka sa lahat ng ito. Pagpalain mo ang mga kamay ng mga magbibigay. Ikaw ang mapapurihan. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli po tayong makawit sa Panginoon. Awitin po natin, There is a power in the blood. Would you be free from your burden?
There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost, sin is life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus our King? There's power in the blood, power in the blood. Would you like daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Tayo po'y magsitayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat, purihin ng Panginoon. Para po sa pagbasa ng kanyang mga salita, magmumula po sa aklat ng Roma, Kapitulo 10, talatang 13 hanggang 21. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Sapagkat ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano sila tatawag sa hindi nila sinasampalatayanan? Paano naman sila sasampalataya sa hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila isinugo? Gaya ng nasusulat, napakaganda ng mga paang nagdadala ng mabuting balita. Subalit hindi lahat ay sumusunod sa Ebanghelyo, sapagkat sinasabi ni Isayas, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang naririnig ay sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ni Kristo. Ngunit sinasabi ko, hindi ba't narinig nila? Talagang narinig nila ayon sa nasusulat. Umabot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Lumaganap ang kanilang mga salita hanggang sa dulo ng daigdig. Ngunit ang tanong ko, hindi ba naunawaan ng Israel? Una, sinasabi sa pamamagitan ni Moises, pagseselosin ko kayo sa pamamagitan nila na hindi naman bansa. Gagalitin ko kayo sa pamamagitan ng isang bansang walang pagkaunawa. At sa pamamagitan ni Isayas ay buong tapang na sinasabi, natagpuan ako ng mga taong hindi humahanap sa akin. Nagpakita ako sa mga taong hindi naman ako pinagtatanong. Subalit tungkol naman sa Israel ay sinasabi niya, mga kamay ko'y nag-aanyaya buong araw sa isang matigas ang ulo at suwail na bayan. Amen. Pagpalain ng Panginoon ng pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayo magsiupo. Tayo dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang aming mga anak, particularly si Timmy, ay isa sa trabaho namin ay turuan silang kumain ng sila na lamang mag-isa. And syempre, may mga pagkakataon pa rin na tinutulungan sila, inihahanda ang pagkain nila, inahanda yung kanin, nilalagay yung ulam, hinihimay na yung ulam, lalo na kung isda, upang hindi sila matinik. Pero pagkatapos ng lahat ng paghahanda, ilalagay ang pagkain sa kanilang harapan, ang sasabihin namin kay Tiyo, okay, kumain ka na.
Kaya ko sinabi ho yan mga kapatid sapagkat gusto kong hiramin ang larawan na ito sa pagpapakita ng responsibilidad ng tao. Na ang Diyos ay gumawa ng kaparaanan ng kaligtasan. At as we have been saying at sa ating pag-aaral na ang Diyos ay soberano pagdating sa kaligtasan, pero hindi inaalis ng Biblia ang katotohanan na ang tao ay may responsibilidad. At ang responsibilidad ng tao ay manampalataya sa Ebanghelyo upang siya ay maligtas. At sa ating pag-aaral ngayong umaga, titignan natin at muli nating babalikan ang katotohanan ito at makikita natin ang malungkot na kalagayan, particularly ng bayang Israel, na sa kalagayan nila, na napakasigasig nila sa Panginoon, ngunit ayaw nilang manampalataya kay Kristo. Ayaw nilang manampalataya sa Ebanghelyo para sila ay maligtas. It is every single person's responsibility to genuinely believe the gospel of Christ for his or her salvation. Responsibilidad ng bawat tao ang tunay na manampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo upang siya ay maligtas. At yung titingnan ng mga katotohanan ito sa ating pag-aaral, hingin natin ang tulong at gabay ng Panginoon. Pag naming Diyos, aming Ama sa langit, hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Hiwalay sa iyo, walang magagawa ang mga ngaral. At hiwalay sa iyo ay walang magagawa ang mga nakikinig. Desperado kaming nangangailangan ng iyong biyaya, O Diyos. Yan lamang ang aming pag-asa. Tulungan mo nawa kami upang magkaroon, Panginoon, ng epekto. Upang makita at marinig ang iyong katotohanan. Upang magbago ang buhay. Lalo tigit, O Diyos, kami nagmamakaawa. At kung meron mang naririto na hindi pa tunay na mananampalataya, makita niya si Kristo at manampalataya siya sa Ebanghelyo. Ikaw lamang ang makakagawa nito, O Diyos, kaya lahat ng ito'y dinadalangin namin sa iyo. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, napag-aralan ho natin a few Sundays ago ang katotohanan na ang Ebanghelyo ng kaligtasan ay hindi malayo. Ang kaparaanan parang isang tao ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. It is a legal status to be righteous before God ay hindi malayo at hindi nakatago. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10 verse 8, just to review our few last studies, ang sabi, but what saith it, at yung tinuturing na it ay the gospel, the preaching of righteousness by faith. Anong sinasabi nito? That the word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart, that is the word of faith. Yung word of faith, yung tunay na pananampalataya ang Kristiyano, tunay na pananampalataya nagliligtas, ito'y malapit at hindi nakatago. Ito'y nasa iyong puso, ito'y nasa iyong bibig. At ang sabi ni Apostol Pablo, this is what we preach. Ito yung aming ipinapangaral. This is the message of the apostles and every true messenger of God. This is the message of every true church of God. Ito dapat ang mensahe ng bawat tunay na mga ngaral. And listen, kung hindi ito ang mensahe nila, hindi sila tunay. Hindi sila sa Panginoon. At anong mensahe? Verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, that thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Now, for the last 2 Sundays, ginawa nating malinaw and hopefully, ito'y maliwanag na sa ating mga kaisipan na hindi ito pumapatungkol, yung sinabi dito na confess with thy mouth, ay hindi pumapatungkol sa isang ritual o sa isang panalangin na susundin ng isang tao at kapag sumunod siya sa panalangin yun, ligtas na. No. Makikita ho natin na mouth profession is not a prerequisite for salvation. Rather, it is an evidence of true faith. Ang pagprofess ng bibig ay hindi prerequisite para maligtas, kundi ito'y ebidensya ng tunay na kaligtasan. Anong sabi sa verse 14? How then shall they what? Call on him of whom they have not believed. So they will believe first,
and then they will call. Ito'y ebidensya ng tunay na kaligtasan. Ang sabi sa verse 11, "For the scripture saith, whosoever believeth in him shall not be ashamed." Muli, hindi ito sabi ng Baptist, ito ang sabi ng salita ng Diyos. Why? For there is no difference, verse 12, between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. Again, walang pagkakaiba. Sa Romans chapter 3, walang pagkakaiba. All have sinned and come short of the glory of God. Sa Romans chapter 10, verse 12, walang pagkakaiba. Ang tanging pag-asa ng makasalanang Hudyo at makasalanang Hentil ay ang mayamang biyaya ng Diyos. Walang ibang pag-asa. At ang sabi sa verse 13, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Walang relihiyon, walang sakramento, walang ritual, hindi sa pagiging Hudyo, kundi base lamang sa biyaya ng Panginoon. At sino mang tunay na mananampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ay maliligtas. And again, ito ang ipinapangaral ng mga apostol. Ito ang mensahe ng tunay na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung ang isang makasalanan ay tunay na sasampalataya sa Ebanghelyo, tunay siyang magsisisi sa kanyang mga kasalanan at ilalagak ang kanyang tiwala sa ginawang pagliligtas ni Kristo na siya'y namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay, ang sabi ng salita ng Diyos, you will be saved. Ito lamang ang tanging pag-asa ng isang makasalanan. Sad to say, next week or this week, in a few days, marami tayong mga kababayan na pahihirapan ng kanilang sarili, susugatan ng kanilang sarili, magpapasan ng mabigat na kahoy, at yung iba ang magpapapaku pa in the hope and in the thinking na yun ay makakabawas sa kanilang mga kasalanan. O mga kapatid, meron lamang isang dugo na naghuhugas sa kasalanan at hindi yung dugo natin, kundi yun ang dugo ng kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pagdating sa verse 15, dito tayo natapos last Sunday. Ang sabi sa verse 15, "And how shall they preach?" Sa verse number 14. "How then shall they call on Him on whom they have not believed?" Paano sila tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? These are rhetorical questions. Of course, hindi sila tatawag sa Panginoong Jesus o sa kanila para sila'y maligtas kung hindi sila tunay na mananampalataya. "And how shall they believe in Him on whom they have not heard?" Again, kung yun naalala, binigyan natin ng diin yan, merong dalawang legitimate translation, of whom and whom. Patungkol sa Kanya na hindi nila napakinggan at Siya na hindi nila napakinggan. Paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan o patungkol sa Kanya na hindi nila napakinggan? Again, they will not believe. "And how shall they hear without a preacher?" Paano sila makakapakinig kung walang mangangaral? At binigyan natin ng diin ang tunay na pangangailangan ng paghahayag ng Ebanghelyo. Therefore, mali ang kaisipan at mali ang practice ng ilan na naniniwala sa pagiging soberano ng Diyos sa kaligtasan na therefore wala na tayong gagawin. No! They need a preacher. Kailangan ng tagapangaral ng Ebanghelyo, kailangan nating idali ng Ebanghelyo sa iba upang sila ay makapakinig, upang sila ay manampalataya kay Kristo. Then therefore, it is very good kung nag-e-exert tayo ng effort na ibahagi ang Ebanghelyo sa iba. Nag-e-exert tayo ng effort na magbigay ng gospel tracts sa iba. Nag-e-exert tayo ng effort na imbitahin ang ating mga kaibigan at mga mahal sa buhay sa ating church para mapakinggan nila ang pangangaral ng salita ng Diyos at maaaring gamitin yun ng Diyos sa kanila upang sila'y tawagin sa kaligtasan. But how? If there is no preacher? Kung walang pangangaral at walang pagbabahagi ng salita ng Diyos, and the answer to that is no. Yes, ang Diyos ay soberano. Pwede niyang daglian ng tao ay iligtas, pero hindi sa kanyang soberanong kalooban ay gumamit siya at nagtakda siya ng mga kaparaanan upang ang Ebanghelyo ay makarating sa mga tao at sila ay manampalataya. Sa verse number 15, dito ang huling rhetorical question ni Pablo, "And how shall they preach except they be sent?"
Paano sila mangangaral kung hindi sila isinugo? The point here is that there must be a sending authority. Merong authority na nag-send sa kanila. At ang binibigyang pansin ho dito particularly ay yung mensaheng kanilang daladala. Ang mensaheng daladala ng mga apostol ay hindi mensaheng ginawa nila, hindi mensaheng inimbento nila, hindi mensaheng likhang isip nila. Ang mensaheng daladala nila ay mensaheng pinagkatiwala sa kanila. At ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, "And ye shall receive power after that the Holy Ghost come upon you, and ye shall be my witnesses." Hindi sila libre na mag-imbento ng kanilang mensahe. Ang sabi ni Jesus, kayo'y magpapatotoo para sa akin. Ang dadalhin nyo sa mga tao ay ang pangalan ni Jesucristo. At yun ang gawain ng mga tunay na mangangaral. Sila'y isinugo. How shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. If you remember sa verse 8, balikan lang natin sa verse 8. Ang sabi sa verse 8, but what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thine heart. That is the word of faith, and take note, which we preach. As we have pointed out, may mga nangangaral. Sila'y isinugo ng ating Panginoong Jesus. So merong sent, merong nagpe-preach. Ang problema ay hindi yung sa pangangaral. Ang problema ay hindi yung mensahe. Yun ang binibigyan dito ni Pablo. At as we will see clearly maya-maya, ang problema ay ang matigas na puso, particularly ng mga Hudyo na ayaw manampalataya. Well, paano sila sasampalataya, sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Merong sinugo. Paano sila sasampalataya kung hindi na napakinggan? Well, meron nangaral. So, nasa ng problema? Nahandun sa nakikinig. Nahandun sa nakikinig. Meron bang isinugo? Yes, ang mga apostol. At ngayon, narito ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo at ang mga mangaral sa iglesia na patuloy na pinapangaral ng tapat na ebanghelyo. Ang punto ito, there is no excuse. Hindi malayo, hindi nakatago. There is no excuse. Sa maraming mga tao, yun pa rin ang magiging katotohanan. Sa maraming mga tao masasabi, hindi na masasabi, Lord, hindi ko alam. No, there's no excuse. Lalo na kung narito ka every Sunday, Sunday after Sunday narito ka, at linggo-linggo napapakinggan mo ang ebanghelyo, ngunit nananatili ka sa katigasan at ayaw mong magsisi at ayaw mong manampalataya, anong parusa ang naghihintay sa'yo? Anong parusa? Ang sabi ng salita ng Panginoon sa verse 15, balikan po natin, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Ito ay hango mula sa Isaiah 52 verse number 7. Ang sabi sa Isaiah 52:7, how beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings. Yung word na tidings, hindi yan yung 10% tithing. Tidings ay balita. Good tidings, mabuting balita. At kilala natin sa termino ngayon na gospel. Good tidings that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that saith unto Zion, thy God reigneth. How beautiful are the feet. Now, nagbigay ng illustration ng isang mangangaral si R.C. Sproul. Kung kayo daw ay isang bayan, at usong-uso noon ang mga gera. At kung kayo daw ay isang bayan at ang inyong mga kalalakihan, karamihan ng mga kalalakihan ay ipinadala para makipaglaban at pigilan yung parating na mga kalaban upang sakupin ang inyong bayan. Guess what? Anong hinihintay ng karamihan ng mga pamilya doon sa bayan o doon sa kaharian? Naghihintay sila ng balita. Kamusta ang labanan? Panalo ba o talo? Tayo ba'y nagwagi o tayo ba'y masasakop?
At isa sa mga hinihintay nila ay yung ipapadalang mensahero, yung dadating na mensahero. At sabi ni R.C. Sproul, sa lakad pa lang, hindi, sa takbo pa lang ng mensahero, alam mo na. Habang nakita yung mga guard doon sa towers ay nakatingin sila, nariyan na yung mensahero at siya'y tumatakbo na parang tuwang-tuwa. Nahandun na agad, alam na nila, panalo, panalo, panalo. At bago pa pumasok yung mensahero, nagdidiwang na ang buong bayan. Bakit? Bago pa niya sabihin, nagdidiwang siya. Bakit? Nakita nila doon sa kanyang mga paa kung paano siya lumalakad. Pero kung hinihila niya yung kanyang mga paa at nakalugmok ang kanyang mga balikat at nakayuko ang kanyang ulot, bago pa siya magsalita ng kahit ano, sa lakad pa lang ng mensaherong ito, nagluluksa na ang buong kaharian. Pero salamat sa Diyos, ang mensaheng dala-dala ho natin na hindi mensahe ng pagluluksa. Because we bring good tidings. Mabuting balita ang ating daladala. Mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoon ay nagsugo ng tagapagligtas para sa ating mga kasalanan. And mga kapatid, take heart. Yes, maaaring ayaw ng kamag-anak natin, maaaring ayaw ng pamilya natin, maaaring ayaw ng mga kaibigan natin, pero we bring good news. Ito ang mensaheng pinagkatiwala sa atin ng Panginoon at ang trabaho natin ay dalhin ito ng may katapatan. At ito ang gagamitin ng Diyos bilang instrumento sa kanilang ikaliligtas. Again, the message is a message of victory. Ang daladala nating mensahe ay mensahe ng pagtatagumpay. Lalo na itong mahal na araw, yes, magkakaroon ng ano tawag sa araw ng Huwebes? Ano ba yun? Huwebes Santo. Hindi, merong, alala ko, bawal maligo. Bakit daw? Patay daw ang tubig. Anong pinalaman ng tubig? Wag ka maglalaro kasi baka magkasugat ka. Pag nagkasugat ka, matagal gumaling. Patay daw ang... patay. Merong sinabi ang isang grupo ng ang Iglesia ni Cristo, may sinabi na, nung patay ba si Cristo, hindi na sila tryon. Dalawa na lang. As if nag-exist siya sa pag-exist. Ang punto ay ito, ang daladala natin ay mensahe ng pagtatagumpay dahil sa ikatlong araw, nabuhay siyang muli. Listen. Sa ikatlong araw, nabuhay talaga siyang muli. Nabuhay talaga siyang muli. Therefore, totoo ang pananampalatayang Kristiyano. At kung ito ay tatanggihan mo, totoo din ang impyernong naghihintay sa iyo. Ngunit kung ikaw ay sasampalataya dito, totoo ang kapatawaran, totoo ang kaligtasan, at totoo ang langit. Ang kaligtasan ay posible lamang sa mga taong tunay na mananampalataya at tatawag sa Panginoon sa kanilang ikaliligtas kapag narinig nila ang matapat na pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Verse 16, na nagkaroon ng patuloy na pag-discussion si Apostol Pablo at inaasum niya na mayroong mga tanong. But they have not all obeyed the gospel. Now, sino yung they? Particularly, tutukoy dito ni Pablo ay walang iba kung hindi ang mga Hudyo. Again, sa chapter 10, verse number 1, ang sabi niya, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Ang pangunahing subject ay walang iba kung hindi ang mga Hudyo. And pagdating sa verse number 21, ang sabi sa verse number 19, but I say, did not Israel know?
So again, ang pangunahing puntirya ay walang iba kung hindi ang bayan ng Panginoon, ang mga Hudyo, ang kababayan ni Apostol Pablo na kung saan bigat na bigat ang kanyang puso. At ang sabi ng salita ng Diyos, merong mga ngaral, merong mabuting balita, at ito'y pinahahayag. At ngayon, verse 16, but they have not all obeyed the gospel. That is the sad part. Hindi sila nanampalataya. Now, ang sabi dyan, Brother Paul, they have not all obeyed the gospel. Again, yung word na all ay kailangan i-qualify dahil mayroong mga Hudyo na nanampalataya. So, all does not mean all, depende sa all. Do you all get it? Again, generally, karamihan, yes, mababasa natin sa Book of Acts, thousands upon thousands sa mga nananampalataya, pero karamihan pa rin sa populasyon ng mga Hudyo ay ayaw sa Panginoong Hesukristo. They have not all obeyed the gospel. And please take note of the word, they have not all obeyed. Listen. Ang pananampalataya sa Ebanghelyo ay hindi suhestyon. Baka gusto mo lang. Ang pananampalataya sa Ebanghelyo ay hindi advice. Baka tingin mo makakabuti sa'yo. Tingin ko makakaganto ng buhay mo. Ang pananampalataya sa Ebanghelyo is a demand. God commands all, everywhere, to repent. He commands. He commands. Inuutos ng Diyos sa lahat ng tao na manampalataya sa Ebanghelyo. Therefore, ang hindi pagsampalataya sa Ebanghelyo ay kasalanan sa Diyos. Kung naririto ka at patuloy kang hindi mananampalataya, pinipili mong baliwalain, nagkakasala ka sa Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians, wala ho doon sa list ng verses, 2 Thessalonians chapter 1, kung tama ang alala ko. Yes, 2 Thessalonians chapter 1. Simulan natin sa verse number 7. 2 Thessalonians chapter 1 verse 7. Anong sabi ng salita ng Diyos? Muli, ang premise natin ito, ang katotohanan na ito, ang pananampalataya sa Ebanghelyo ay utos ng Diyos. Therefore, kung nanatili ka nagmamatigas at binabaliwala mo ang Ebanghelyo ni Kristo, hindi mo siniseryoso ang pananampalataya sa Ebanghelyo. Ang sabi ng salita ng Diyos ay ito, verse 7, and to you who are troubled, rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, what? Taking vengeance on them that know not God and that obeyed not the gospel of our Lord Jesus Christ. Pag tinanggihan mo ang Ebanghelyo, huwag mo isipin ang Diyos ay nasa langit. Well, ayaw niya, anong magagawa ko? Hindi. Pag tinanggihan mo ang Ebanghelyo, darating ang panahon na babalik si Kristo, daladala ang mga anghel ng langit at naglalagablab na maghihiganti laban sa iyo. It is an offense to God to reject the gospel. Kung naririto ka, huwag kang magmatigas. Kung nauunawaan mo ito, huwag mong baliwalain. Kung walang dating sa puso mo, dapat mabagabag ka. Magmakaawa ka sa Diyos. Oh, Panginoon, maliwanag sa salita mo, utos mo to, mahalaga to. Pero baliwala sa akin, tulungan mo ko. Huwag mong baliwalain, magmakaawa ka sa Diyos. Ang Diyos lamang ang makapagdidilat ng matang bulag. Hindi kaya ng mga ngaral na ibuksan ang mata mo. Hindi kaya ng sinuman. Hindi mo kayang buksan ang sarili mong mata. Ang Diyos lamang ang makapagbubukas. Magmakaawa ka sa Diyos. Sa biyaya ng Panginoon. Kapag binigay niya ang liwanag, masusumpungan mo si Kristo Jesus. At ikaw ay sasampalataya at maliligtas ka.
Ang sabi ng salita ng Panginoon, they have not obeyed the gospel. At nag-quote si Apostol Pablo, ang sabi niya, for Isaiah saith, Lord, who hath believed our report. Galing yan sa Isaiah 53 verse 1. Sabi niya, who hath believed our report? And to whom is the arm of the Lord revealed? Ang Psalm 53 ay naglalaman ng isa sa pinakadakilang propesiya patungkol sa darating na Mesiyas, na ang darating na tagapagligtas ay magdurusa para sa kasalanan. At ito ang skandalo para sa mga Hudyo. Ang hinihintay nila ay ang Mesiyas na matagumpay. Ang hinihintay nila ay ang Mesiyas na maluwalhati. Ayaw nila ng Mesiyas na duguan. Lalong ayaw nila ng Mesiyas na namatay. Pero ang sabi ni Isaiah, sa Isaiah 53 verse, Lord, who hath believed our report. Pagdating sa verse 4, nandito ang almost a very detailed prophecy about our Lord Jesus Christ. Ang sabi niya, surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Verse 5, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. This is about the substitutionary death of Christ. Siya ang nabugbog para sa ating mga kasalanan. Ang parusa na para sa atin, dapat tayo na nagkasala ang maparusahan, siya ang tumanggap upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. This message of Isaiah was not well received. Hindi tinanggap ng mga Hudyo ang mensahe na ito, na ang Mesiyas, bago siya lumaluwalhati, ay darating muna o dadaan muna sa pagdurusa. Hindi ba ito ang sinabi ni Jesus pagkatapos niyang mabuhay muli? If you remember, sa road sa Emmaus, na doon ang kanyang dalawang disipulo at lungkot na lungkot, at kinatagpo sila ni Kristo. Anong sabi niya sa Luke 24 verse 25? Then he said unto them, O fools and slow of heart to believe of all the prophets have spoken, ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory? Hindi ba dapat na magdusa muna ang Mesiyas, ang Kristo ng mga bagay na ito. And then tsaka siya papasok sa kanyang kaluwalhatian. At ito mismo ang Mesiyas na pinrophesy ni Apostol o ni Prophet Isaiah, na kinote ni Apostol Pablo. So Paul quoted this pertaining to the gospel. The chosen nation rejected the gospel of the suffering Messiah. Hindi nila tinanggap ang mensahe ng katotohanan na nagdusa ang tagapagligtas. Nang Mesiyas na pinangako ng Panginoon ay dumaan sa pagdurusa bago siya makarating sa kaluwalhatian, they rejected the Messiah. And this is the point. If you like Israel, kung ikaw kagaya ng mga Hudyo, ay yung hindi tatanggapin ang Mesiyas na nagdusa para sa mga kasalanan, ay wala ka ring bahagi sa kaluwalhatian ni Kristo. Ulitin ko ho, kung hindi mo tatanggapin, kagaya ng mga Hudyo, ang katotohanan na nagdusa ang Mesiyas para sa mga kasalanan, ay wala ka ring magiging bahagi sa kaluwalhatian ni Kristo. Sabi ni Paul, who hath believed our report. Pagdating sa verse number 17, so then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. This is axiomatic. Nagsaysay ng plain truth si Pablo. Ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig at pakikinig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. But again, pag binasa nyo sa ibang translation, halimbawa sa ASV, ang sabi, the word of Christ. Sa ESV, the word of Christ. Kahit sa Tagalog version, sa Tagalog ang Biblia, kaya nga ang pananampalataya o paniniwala ay manggagaling sa pakikinig at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. At pag binasa nyo sa Greek, dia remathos Christou. Ibig sabihin, the utterances of Christ.
So again, the word of Christ, the message of Christ, the utterances of Christ, or the message of Christ or about Christ. Kung inyo naalala, last Sunday, tingnan natin sa verse number 14 na kung saan ang tanong ay how they shall believe in Him of whom they have not heard. Or sa ibang translation, how they shall believe on Him whom they have not heard. Kung hindi na napakinggan si Jesus, hindi sila mananampalataya. Ang sabi ni Jesus, my sheep hear my voice. And how do Christ's sheep in this present time, kahit si Kristo ay nasa langit na, paano pa naririnig ng mga tupa ni Jesus ang kanyang tinig? Sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. So sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, naririnig ng mga tupa ni Kristo ang kanyang tinig, and they follow Christ. So then faith cometh by hearing, and hearing by the message of Christ. Kailangan ang salita ni Kristo. Kailangan ang gawa ng Diyos. Dahil hiwalay, listen, hiwalay sa pagkilos at sa epektibong pagtawag ng Diyos, ang tao ay hindi tutugon. Liban na kumilos ang Diyos. Kung yung naalala, ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa John chapter 6, John chapter 6, verse number, saluhan natin sa bilis sa verse number 44. Sa John chapter 6, verse 44, ang sabi ng salita ng Panginoon ay ito, no man, kita niyo ho ba? No man, meron daw ho ba? Wala. No man can come to me. Meron daw ba makakalapit kay Kristo? Wala. Wala daw taong may kaya. Walang kakayahan ng sino man na lumapit kay Kristo. Walang kakayahan. No man can come to me. Well, Brother Paul, paano nangyari na ako'y lumapit? Paano nangyari na ako'y sumampalataya? Well, paano nga ba nangyari? Dahil ba meron tayong innate na kakayahan? No. Ang sabi ni Jesus, except the Father which hath sent me, draw him. And if the Father draws, ang sabi ni Jesus, I will raise him up at the last day. Hindi ito yung drawing, hindi yung drawing na drawing, kung hindi draw. Hindi ito yung paghikayat lamang. Hindi ito basta parang imbitasyon lamang. Okay, lapit kayo, lapit, 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 lapit. Yung gusto, pupunta. No, hindi yun. This is an effective drawing. This is an effective calling. Because ang sabi ng ating Panginoon Jesus, no man can come to me except the Father draw him. At pag daw dinraw ng Father, anong resulta? I will raise him. Sino yung him? Yung dinraw. Therefore, all that the Father draws to Christ will be effectively saved and will be resurrected in the last day. Again, ang punto ko dito is the effectual calling. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of Christ. Hindi lahat na nakakapakinig ng pangangaral ng Ebanghelyo naliligtas. Pero yung tinatawag ni Kristo, tiyak, mananampalataya sa Ebanghelyo. Now, diretso tayo. Pagdating sa verse number 18, ang sabi, but I say, have they not heard? Di ba na narinig? Di ba nakarating sa kanila ang Ebanghelyo? The answer is yes. Yes, verily. Sabi ni Pablo, their sound went into all the earth and their words unto the ends of the world. At kinote dito ni Apostol Pablo, Psalm 19 verse 4, pertaining to the general revelation of God through the creation. The heavens declare the glory of God. At lahat ay nakakakita at nakakarinig nito ang deklarasyon ng kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. At hiniram ni Apostol Pablo ang larawan na ito para ipakita at bigyan tayo ng idea kung gaano kalawak ang pangangaral ng Ebanghelyo. Again, ang punto ito, narinig nila. At ang diin ay ito, wala silang excuse. Kung babalikan nyo sa chapter 10, verse 1, 2, and 3, napakasigasig nila patungkol sa Diyos, pero ayaw nilang manampalataya sa Diyos at nagsusubok silang mag-establish ng kanilang sariling katuwiran, hindi dahil hindi nila alam.
Alam nila, pero ayaw nila. They have not submitted themselves to the righteousness of God. Pagdating sa verse number 19, ang sabi, but I say, did not Israel know? Again, ang sagot dyan ay ano? They know. They have the scripture. Lalo na yung mga leaders ng Israel, yung mga Pharisees and Sadducees, itong mga espesyalista sa salita ng Panginoon, they know. They know kung anong sinabi ni Moses. They know kung anong sinabi ni Isaiah. Dito kinote ulit ni Apostol Pablo sa verse 19, for first Moses saith, I will provoke you to jealousy by them that are no people, and by foolish nations I will anger you. Ito quotation mula sa sinabi ni Moses sa Deuteronomy chapter 32 verse 21. Sa bandang dulo ang sabi, and I will move them to jealousy with those which are not a people. I will provoke them to anger with a foolish nation. Ang sabi ng Diyos, itong bayang pinili ko, itong mga Hudyong ito, sila'y itutulak ko sa pagseselos at gagamitin ko ang mga tao na hindi bayan, that is, hindi bayan ng Panginoon. Sino yun? Mga Hentil. That means, sa plano ng Diyos, nahandun na ang involvement ng mga Hentil. Ito'y malinaw. Kita ito ng mga Hudyo. Alam nila ito from Scripture. That God will make a work sa pamamagitan, o God will make a work sa mga Hentil at gagamitin ng Diyos ang mga Hentil na ito para itulak sa pagsaselos ang mga Hudyo. Pagdating sa verse 20, but Isaiah is very bold and saith, para bang ganito, narinig yung sinabi ni Moses? Wala yan. Mas matindi yung sinabi ni Isaiah. Ano sinabi ni Isaiah? I was found of them that sought me not. I was made manifest unto them that asked not after me. Itong mga tao na busy sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, wala silang pakialam sa Diyos, nasumpungan nila ako. Hindi nila ako nahanap, pero nagpakita ako sa kanila. I was made manifest unto them that asked not after me. Again, this is a quotation from Isaiah 65 verse 1. I am sought of them that asked not of me. I am found of them that sought me not. I said, behold me unto the nation that was not called by my name. Hindi sila piniling bayan ng Panginoon. Again, this is a clear prophecy sa pamamagitan ng Isaiah na ang Diyos ay gagawa sa mga Hentil. So anong sagot doon sa tanong? But I say, did not Israel know? Yes, they do. They have the scriptures, but they chose to reject. Hindi sapat na alam mo lang. They heard, they know, but they rejected. At isang nakakatakot mga kapatid, bilang pastor, isa ito sa mga burden ko na merong naririto na you have heard and you know. Ilang taon ka nang umaaten, you've been hearing it Sunday after Sunday. You know, alam mo ikaw ay makasalanan, alam mo si Kristo ang tagapagligtas, pero hanggang ngayon, nananatili ka sa kalagayan na ayaw mo. Ayaw mo sampalatayanan si Kristo. Ayaw mong magpasakop sa Panginoong Jesus. Ayaw nila. They will be held accountable. Alam niyo sinabi ng Panginoong Jesus, to whom much is given, much is required. Alam niyo, hindi yun patungkol sa pera. Patungkol yun sa liwanag. Patungkol yun sa kaalaman. Kung mas maraming liwanag o kaalaman, katotohanang ibinigay sa iyo ang Diyos, mas magiging kang accountable. At nakakatakot ang hihingin ng Diyos na pag-a-account mo. Kung naririto ka every Sunday, naririnig mo ang ebanghelyo, maliwanag ito sa iyo, pero nire-reject mo. Hindi ito baliwala sa Diyos. Pagdating sa verse 21, but to Israel he saith.
to Israel. Sa Israel na nag-reject. Sa Israel na ayaw magpasakop sa katwiran na ginawa ng Diyos. Sa Israel na nagsusumikap magtayo ng kanilang sariling katwiran. All day long I have stretched forth my hands unto a disobedient and gainsaying people. Sa SB, ito'y quotation sa Isaiah 65 verse 2. I have spread out my hands all day unto the rebellious people, which walketh in a way that was not good after their own thoughts. Dalawang bagay sa ating pagtatapos. Number 1, ang katigasan ng Israel. They heard, they know, but they continually reject. Ang Diyos ay patuloy na tumatawag sa kanila na magsisi at manampalataya kay Kristo hanggang ngayon, but these are a disobedient and contrary or gainsaying people. Ayaw nilang manampalataya at nananatili silang nagmamatigas. Darating ang hatol ng Diyos. Again, kung naririto ka at kung wala kang pinagkaiba sa Israel, naririnig mo at naiintindihan mo, hindi yun sapat. Kailangan mong tunay na manampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Pero gusto kong tingnan natin, pangalawa, the great graciousness of God. Ang dakilang biyaya at dakilang pagiging mabiyaya ng Diyos. Take note, ang sabi ng Panginoon, all day long, I have stretched forth my hands. Buong araw, nakabukas ang aking mga braso. Buong araw, tinatawag ko kayo. Buong araw, hinihikayat ko kayo na lumapit. At ang tanging paraan para ka makalapit ay sa pamamagitan ni Kristo. So kung makita natin na hanggang ngayon ang Diyos ay nag-aanyaya. At dito pa rin ang imbitasyon ni Jesus, come unto me all that you labor and heavy laden and I will give you rest. Kung naririto ka sa mga nakaraang panahon ay nagmamatigas ka, gusto ko sabihin sa iyo, nakabukas pa rin ang mga kamay ng Diyos at tumatawag siya. Kailan ka lalapit? Wag bukas. Dahil hindi mo alam kung may bukas. Hindi mo alam kung may bukas. Kailan ka lalapit? Ngayong Holy Week, marami ang alaala sa naging paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo, na siya'y nasugatan, na siya'y nabugbog at siya'y napako sa krus. Nawa, tulungan tayo ng Diyos na sa pagkakataon na makasalamuhan natin ang ating mga mahal sa buhay, alalahanin natin nakabukas ang kamay ng Diyos at tumatawag siya. At nawa maging instrumento tayo ng Panginoon, parang ebanghelyo ng kaligtasan ang masaysay natin sa iba. At sila'y may responsibilidad na magsisi at manampalataya upang sila ay maligtas. Narito pa rin ang katotohanan, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kung ngayon sa daling ito, tatawag ka sa Panginoon, manampalataya ka ng tunay, magsisisi ka sa iyong mga kasalanan, manampalataya ka sa Ebanghelyo. Ang sabi ng salita ng Diyos, maliligtas ka ngayong sandaling ito. At kung sa biyaya ng Diyos ang ating mga mahal sa buhay ay magsisisi at mananampalataya, maliligtas sila. Walang ibang paraan kung hindi si Jesucristo lamang. Let's pray. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po na hindi mo isinara agad ang iyong mga kamay. Salamat po, O Diyos, sapagkat naging mapagpasensya ka sa amin.
Pero, O Diyos, tulungan mo kami. Tulungan mo kami at paalala mo sa amin ang katotohanan na nung kagaya nung panahon ni Noah, nung isinarado mo na ang arko, ang naghihintay na lamang ay hatol. O Lord, ipaunawa mo sa mga naririto. Anawa habang nakabukas ang iyong mga kamay at tumatawag ka, sila'y huwag magmayabang at huwag magmatigas at tunay na magsisi at manampalataya kay Kristo upang sila ay maligtas. Lord, maawa ka sa mga hindi pa mananampalataya. Maawa ka sa aming mga anak. Lord, maawa ka sa mga naririto na matagal nang umaaten pero wala pa rin kay Kristo. Maawa ka. Lord, tulungan mo nawa kami. Sabagat totoo, how will they believe on Him of whom they have not heard? And how will they hear without a preacher? Gamitin mo kami, gamitin mo ang iglesyang ito, gamitin mo ang bawat bahagi ng church na ito na maging aktibo at involved upang ang ebanghelyo ay maihatid sa iba. Patawad po sa aming katamaran. Patawad po, O Diyos, sa mga pagkakataon na mas pinipili namin ang manatiling tahimik. Tulungan mo nawa kami, O Diyos, na maging matapang, maging mapagmahal, at maging tapat sa pagsunod sa iyo na ihayag ang ebanghelyo. Lord, nawa, hindi lamang sa mga palabas nila makita ngayong linggo ang patungkol kay Kristo. Nawa makita nila sa buhay namin at marinig nila sa patotoo namin na merong Jesus na namatay sa krus at nabuling na buhay para magligtas ng mga makasalanan. Tulungan, ingatan at patuloy mo itong gamitin sa aming ikababanal. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po tayong lahat at tayo po umawit ng ating pangwakas na awitin. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Mawitin po natin, Jesus Saves. We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the steeps and cross the waves. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest caves. This our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Maraming salamat po sa bawat isa. Salamat po sa ating mga nakasama online. At muli mga kapatid, please, balikan natin ang mga talata na ating pinag-aralan. Pagbulay-bulayan natin ang katotohanan ng Diyos upang ito'y magkaroon ng epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Nawa sa biyaya ng Diyos, ngayong buong linggong ito, ay maging instrumento tayo ng Panginoon para ang ebanghelyo ay maibahagi sa iba. At nawa patuloy tayo maging maliwanag na ilaw at maalat na asin sa tayo nilagay ng Panginoon. At sa ating paghiwa-hiwalay, ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, patuloy tayo maging instrumento ng katwiran para sa kalwalhatian ng pangalan ng Panginoon. God bless po, magandang tanghali, at tayo dito nagtatapos ang ating gawain ng pagsamba. Mamayang hapon po, 2:00 ang ating ikalawang gawain. God bless po.